Kaya nga naiinis ako, Daddy Frankie, sa nangyayaring ganito. Dapat suportahan nga lang yung ginagawa mong pagpapatayo ng bahay eh. Yun man lang magawa nila. Hindi nga sila nakakatulong sa pera. Kaya yung suporta ba? Suporta na lang sana. Baka mauna pa akong mamatay kay Kuya Albert. Di ba hindi natin alam yung buhay, Daddy Frankie? Hindi natin hawak yung buhay. Baka mauna pa akong mamatay sa puyat kong ito. Yung taba-taba ng kapatid ko. Hindi naman sana. Hindi ko naman iniisip yung ganyan, Daddy Frankie. Wala sa isip ko yan. Sinali ko na sa buhay ko yung mga anak ko. Yung kapatid ko, Daddy Frankie. Kasi ayaw kang kawawa yung kapatid ko. Kung ipapaintin nila itong bahay niya, Daddy Frankie, ibibigay ko sa kanila yung kapatid ko. Sila na yung bahala kung kaya nilang alagaan para maramdaman nila yung hirap mag-alaga ng may ganyang sakit. Bahala na sila sa kanya. Kung tignan ko lang, kung magagawa nila yung nagagawa ko sa kanya na pag-alaga, lagi siyang naglalasing. Madalas. Maalagaan kaya niya, yung kapatid namin. Bahala na siya. Ibibigay ko na yung pangangalaga sa kanya para wala na siyang masabi sa akin. Hindi, Nanay Ansing, ang iniintindi ko rin, pasensya ka na, Nanay Ansing, ha? Sa gitna lang tayo. Ako, ang kinakatwiran kasi ni Kuya Gigi, ito kasi yung tinanggal mga kababayan na kawayan. So dito dapat, ang nirereklamo niya kasi bakit naurong doon sa'yo. Pero bahagya lang naman mga kababayan, hindi ganoon. Kasi ito po yung kawayan, bahagya lang naman ang pagkaurong. Nanay Ansing, kaya ako pumunta dito para kausapin ulit kayo kung anong mangyayari. Pero ano nang man ngayon, ang nararamdaman mo, Nanay Ansing, na paano naman si Kuya Oliver kung hindi matuloy yung bahay? Yun nga, Daddy Frankie. Alam mo, Daddy Frankie, sa bahay namin, siksikan kami sa isang kwarto ng mga anak ko. Sabi ng anak ko, ang hirap matulog, hindi ako komportable. Sabi niya, kasi siksikan nga kami sa Papa. Kasi sa kabilang kwarto si Kuya Oliver. Kaya ngayon, siyempre nahihirapan din kami, siksikan kami. Pero tinitiis din namin. Kasi umaasa kami na madaling matapos yung bahay niya. Ganyan, tinigil. Walang Pero Nanay Ansing, ma-interpret kita, nung umalis kami dito hanggang ngayon, di pa ba kayo nagkausap ni Kuya JJ? Maaga siyang maalis, Daddy Frankie. Maagang umaalis. Kaya nga naiinis ako, Daddy Frankie, sa nangyayaring ganito. Dapat suportahan nga lang yung ginagawa mong pagpapatayo ng bahay eh. Yun man lang magawa nila. Hindi nga sila nakakatulong sa pera. Kaya yung suporta ba? Suporta na lang sana. Saka ang hangad ko lang naman, Daddy Frankie, bumuti yung kapatid ko, si Kuya Oliver. Wala na akong ibang hangad. Parang ako lang naman ang nag-iisip. Ay, sa totoo lang, Nanay Ansing, ang ikinakasama ng loob ni Kuya JJ, narinig mo naman yung sinabi niya, pasensya ka na. Ang sinabi niya kasi, baka pagdating ng panahon, kukunin mo rin tong bahay kaya inilapit mo sa bahay mo. Bakit? Baka mauna pa akong mamatay kay Kuya Albert. Di ba hindi natin alam yung buhay, Daddy Frankie? Hindi natin hawak yung buhay. Diyos lamang yung nakakaalam. Baka mauna pa akong mamatay sa puyat kong ito. Yung taba-taba ng kapatid ko. Hindi naman sana. Hindi ko naman iniisip yung ganyan, Daddy Frankie. Wala sa isip ko yan. Siya lang nag-iisip ng mali eh. Sino po? Si Kuya JJ. Si Kuya JJ. Tingin ko, Nanay Ansing, parang may sama ng loob siya, or kung may sama ng loob, or may dati na kayong alitan. Ano ba yung nangyayari talaga sa inyo? Kasi ngayon lang yan nagkaroon ng ganyan, Daddy Frankie. bakit? Nung nalaman niya yata na mahigit 500,000 yung budget mo dyan. Parang ang laki yata. Sabi niya siguro, naisip niya na, ay, ang laki nang mapupunta kay Kuya Oliver. Iniisip niya na mapupunta sa akin. Parang ganun yung nangyayari. Parang ganun yung iniisip niya. Na yung kay Kuya Oliver, mapupunta sa akin. Hindi naman ganun ang iniisip ko eh. Ang gusto ko lang, Daddy Frankie, bumuti yung kapatid namin na dating nakakulong, nakawawa yung buhay. Diba, Daddy Frankie? Yeah, sa akin lang talaga, Nanay Ansing, kaya ako nandito para maayos kayo. Ayaw ko po sana yung nagsisilipan or may inggitan na nangyayari. Ayaw ko. Gusto ko para kay Kuya Oliver po. Yun nga din ang iniisip ko. Yung kapatid namin nakawawa, wala naman akong hinahangad na masama. Ay bakit nagkaganon yung galit na niya? Sa tingin mo? Anong pwedeng gawin? Minsan kausapin ko siya ng masinsinan kung ano yung kinasasama sa akin. At saka gusto kong wala mangyari. naman akong nagawang masama. Gusto kong mangyari, Nanay Ansing, kung ano yung nasa puso ninyo, ilabas ninyo para hindi sumasabog pagka nakainom or what. Yung galit, ilabas. Dapat Pag-usapan mag-usap ba? ng mahinahon ba?
Hindi yung iinom, saka lang sinasabi yung sama ng loob. Pero nararamdaman ko, parang may galit. May ano, hindi ko alam. Mahirap i-explain din kay Kuya JJ. Kasi pag hindi siya lasing, kinakausap ko. Sa akin pa siya magalit, Daddy Frankie. Oo. Ako na nga ang nagsasakripisyo. Ako nag-aalaga. Mm-mm. Ako yung naglilibit ng dumi niya. Mm-mm. Bakit kaya ba nila yon? Yung linisin yung tayo niya, pag nakatayo sa short niya, Mm-mm. sa sobrang pagmamadali niya, kaya niyang laban yung ginagawa kong paglalaba sa short niya. Mm-mm. Kaya niya kaya yon? Yung mga sakripisyo ko na oras na ng pag-inom. Kahit may ginagawa ako, sige, isisingit ko yan. Siyempre, iniintindi ko yung kapatid ko eh. Gusto ko siyang gumaling. Mm-mm. Hindi na eh. Sinali ko na sa buhay ko, yung mga anak ko. Yung kapatid ko, Daddy Frankie. Kasi ayaw kang kawawa yung kapatid ko. Gusto kong bumuti siya. Balang araw. Saka, ayaw ko rin nang may masabi yung mga tao. Ganyan. Yung kapatid nila, pinabayaan. Ayaw kong ganun. Ayaw ko nang maulit yun, Daddy Frankie. Gusto ko bumuti yung kapatid namin. Maging maayos siya. Sa comment section kasi Ate Ansing, nababasa mo rin, yun, talagang sinasabi nila na may mga tao talaga na against sa'yo. Pero yun nga, alam mo, nandito ako para unawain kayo lagi. Nasa gitna lang ako, kaya gusto kong mapaayos. Kaya gusto kong pag-usapin kayo, dalawa, kung ano yung nasa puso mo, i-explain mo rin sa kanya. Ipaliwanag mo rin kung gaano kahirap alagaan habang nandyan si Kuya Oliver. Yun nga, hindi man niya, lagi siyang lasing. Hindi man niya inaalaga mabuti yung kapatid namin, kaya nandun sa kulungan. Hindi, sa ngayon na lang, yung pag-aalaga kay Kuya Oliver ngayon, yung pagpapakain sa kanya everyday. Maayos naman sa Hindi, yun ang ipaliwanag mo rin sa kanya or nakikita ko rin talaga, alam ko naman kung gaano kahirap mag-alaga ng isang Kuya Oliver. Kung ipapaintin nila itong bahay niya, Daddy Frankie, ibibigay ko sa kanila yung kapatid ko. Sila na yung bahala kung kaya nilang alagaan para maramdaman nila yung hirap mag-alaga ng may ganyang sakit. Kung ano yung masasabi nila sa kanila na. Sila na yung bahala sa kanya para wala silang masabi. Yun ang malaking problema, Nanay Ansing. Kung kanino mapupunta si Kuya Oliver, sinong mag-aalaga kung binitawan mo. Ayaw ko kasi yung may ganyan eh. Ginagawa ko na nga lahat, Daddy Frankie. Mm-mm. Gusto ko, inaangat ko mapabuti yung kapatid namin para hindi siya kawawa. Kasi nga naligaw siya ng landas. Gusto ko to, maayos na yung buhay niya. Kasi nandiyan ka na tumulong sa kanya, inaon siya doon. Mm-mm. Ang gusto ko lang naman, sumuporta na lang sila. Kahit man lang yung suporta na yun, maibigay nila. So, yun ang worried ko talaga, Nanay Ansing. Kasi, syempre, na-order na mga gamit. Pati long span, na-order na po. So, sana, sana. Sayang naman kung di tutuloy, Daddy Frankie. Nakadepende lang naman ako sa inyong magkakapatid. Kung tuloy, sabi ni Kuya JJ, pero itatry ko pa rin kausapin. Buti na lang, kaya nga ikaw muna kong kinausap dito dahil ikaw nandito, nadatnan ko. Bahala sila, Daddy Frankie. Kung ayaw nilang ituloy yan, kung nag-iisip sila ng masama sa akin, bahala sila. Silang magtuloy. Bigay ko sa kanila yung kapatid ko. Bahala na sila sa kanya. Kung yun ang gusto nila. Kung yun ang gusto nilang gawin, bahala sila. Bigay ko na sa kanila si Kuya Oliver. Hindi na ipapagawa tong bahay. Yun naman ang gusto nila, di ba? Yung hindi na matuloy. Kasi nag-iisip sila ng masama sa akin. Iwag na lang. Tapos bigay ko na sa kanila. Tignan ko lang kung magagawa nila yung ginagawa kong pag-aalaga sa kanya. Kala nila ganun-ganun lang mag-alaga ng ganyan. Sakripisyo ko din yan, Daddy Frankie. 3 na yung anak ko. Sinisingit ko pa siya kasi nga kapatid ko yan, mahal ko yan. Kasi gusto kong bumuti yung buhay niya. Pero pinag-iisipan pa nila ako ng masama. Sana lang ako lulugar. Ilang kayo? Payat ko na to. Diyos ko naman, di na sila naawa sa akin. Bali lang kayo magkakapatid, Ate Ansing? 6, Daddy Frankie. 6, oo. Pero sa'yo lang talaga si Kuya Oliver na stay ngayon. Wala naman sanang kaso dun eh, kahit nasa akin siya, inaalaga. Huwag ko lang ako makakarinig ng mga salita eh, Daddy Frankie. Yun naman ang ayaw ko. Ginagawa ko na nga lahat, yung obligasyon ko, na kapatid. Makarinig ka pa ng masama. Ano ba narinig mo sinasabi nila, Ate Ansing? Pinag-iinteresan ko tong bahay ni Kuya Oliver, Daddy Frankie. Na sa akin daw mapupunta. Tama ba yun? Gusto ko naman.
Imbis na sumuporta na lang, pag-iisip pa ng kung ano-ano. Yun na lang isipin. Maging masaya na lang na ganyan. Nandiyan ka na tumutulong, nagpapagawa ng bahay kay Kuya Oliver. Para tuloy-tuloy na yung pagbuti niya. Ganyan pa yung iniisip nila sa akin. Na angkinin ko yung bahay niya. Kasi pag hindi ito naantala, Nanay Ansing, mabilis lang tumatapos. Kasi kontrata pa naman yung usapan namin dito, mga kababayan. No? Dati Frankie, sayang yung araw. Sana nakabubong na sila. Opo. Yun ang kinasasama din ng loob ko. Papatigil nila yan. Tapos ganyan yung... Although nagulat din naman ako, Nanay Ansing, sa sinabi ni Kuya JJ na ayaw niya, doon sa sinabi niya na ititira mo yung mga anak mo pagdating ng panahon, anak mo daw patitirahin mo dito. Kaya nagulat ako, bakit nasabi ni Kuya JJ yun? Iniisip lang niya yung Daddy Frankie. Siyempre, wala nga naman kasama yung kapatid ko. Sabi ko sa anak ko, antabayanan nyo yung tito nyo, sama-samahan nyo. Mm. Masama ba yun, Daddy Frankie? Hindi naman. Ituring nyo siyang pangalawang tatay kasi kapatid ko yan, kadugo nyo yan. Yun ang sinasabi ko sa mga anak ko. Samahan nyo siya. Masama ba yun, Daddy Frankie? Basta ang akin lang, pag-usapan na lang. Ang sa akin lang, pipilitin ko lang talagang kausapin kahit gabihin si Kuya JJ, hihintayin namin ngayon, no? Dahil ang gusto ko, mai-final din. Kasi ayaw ko rin, pag nakahang yung mga tao ko rin, matatagalan, tapos papahinto. Gaya ng mga semento or mga, siyempre yung kontrata namin dito, parang maguguluhan din. Kaya gusto ko talaga mag-usap kayo, dahil, yun nga, iniisip ko rin yung sinasabi ni Kuya JJ talaga. Sige, kausapin mo siya, Daddy Frankie. Pero kung ayaw talaga nilang ipatuloy ito, ang masasabi ko na lang, ibibigay ko si Kuya Oliver sa kanya. Bahala na sila sa kanya. Kung tignan ko lang, kung magagawa nila yung nagagawa ko sa kanya na pag-aalaga. Lagi siyang naglalasing. Madalas, Ang kaya niya, yung kapatid namin. Bahala na siya. Ibibigay ko na yung pangangalaga sa kanya para wala na siyang masabi sa akin. Naano din ako, Daddy Frankie, nasasaktan din ako sa mga iniisip nila sa akin. Kasi nakakasama ng loob. Ikaw na nga yung nagmamagandang loob. Ikaw na nga gumagawa ng kabubuti ng kapatid mo. Pag-isipan ka pa ng masama. Hindi ba ka ba masasaktan ng gano'n? mainit dito, Nanay Ansing, dito tayo mag-usap. Alika. Dito. Sayang, mga kababayan, ang ganda-ganda na ng bahay. O, tignan nyo. Ito yung terrace. Ito yung terrace. May kwarto. Maluwag yung terrace nila. No? O, Daddy Frankie, ang ganda sana pag natuloy. Dito ka, Ansing. Medyo malaki rin yung sala. May CR, may lababo. Maayos to, mga kababayan. Gwapo sana. Yun lang. So, hintayin natin kung ano yung magiging final decision ni Kuya JJ. Sana makausap natin ng maayos. Kung kausapin mo siya ng masisina, Daddy Frankie, para tanungin mo kung ano talaga ang gusto niya. Kung ano yung kinasasama ng loob niya sa akin. Bakit siya ganyan? Sa tingin mo, naiinggit ba siya sa'yo? Ewan ko lang, Daddy Frankie, kung ano yung damdamin niya na pinagkakaganyan niya. Naiinis na rin ako. Akala nila madali lang mag-alaga ng ganyan na may sakit. Hindi rin. Pero kinakaya ko kasi nga kapatid ko eh. Kasi gusto kong bumuti. Pero alam mo kung ano ang rason or dahilan bakit nagagalit si Kuya JJ. Alam mo dahil magkapatid kayo. Yun nga, yung iniisip niya na mapupunta sa akin, sa mga anak ko, yung bahay ni Kuya ko Oliver pagdating ng araw. Yun siguro yung kinasasama ng loob niya. Kaya mainit ang dugo niya. Oo. Yun ang niya. Pero, Nanay Ansing, kung sakali, para matuloy-tuloy lang, sundin, di ba nabanggit mo na rin, gagawa tayo ng kasulatan na kay Kuya Oliver lang to. Gusto ko naman pumirma. Walang doon. Paggawa ka sa barangay. Yun. So, aayusin natin, mga kababayan, pero ang problema nga naman, ito, sinabi ni Nanay Ansing na kung ayaw talaga ipatuloy, ibibigay na lang daw niya si Kuya Oliver kay Kuya JJ. No? Siya na lang mag-aalaga para malaman daw kung sino yung totoong may pagmamahal. Sa tingin mo, Nanay Ansing, maalagaan ni Kuya JJ? Hindi ko lang alam, Daddy Frankie. Hindi ko masasagot yan kasi nga lagi siyang umiinom.
Laging wala sa bahay. Tapos pagdating, lasing. Araw-araw ba siya nakalasing? Hindi naman, pero kadalasan. Basta pag uwi nakalasing na. Oo, Daddy Frank. Kasi wala kasi siyang asawa kaya walang nagpapayo sa kanya. Balo kasi. Balo. Ako yung asawa mo nasugatan dito. May sugat. So nasuntok din. Tapos Daddy namamaga yung kamay. Oo, Daddy Frank. Mm. Pinagalitan ko rin. Pinag- Kung kaya mong umiwas sa gulo, iwasan mo. Sabi. Mm-mm. Kasi mas maganda yung nakakaunawa. Mm-mm. Pero gaya ng sinabi ko, may karapatan kasi siyang sabihan kasi kapatid ni Kuya Oliver yun. Sino dapat ang unang sasaklulo? Mga kapatid. Ako sana, ang pupunta, walang kasama yung mga anak ko. Mm-mm. Saka umiiyak sila pag umaalis ako. Mm-mm. Kasi maliliit pa. Oo, Daddy Frank. Hanapin talaga nila yung nanay. Kaya sabi ko, yun na lang asawa kong inutusan. Huwag ka nang magtawag, ikaw na lang. Eh, nakita doon sa crossing na nagiinom, tinawag pa. Oo. Di sana, diretso ka na lang, huwag ka nang uminto. Sabi, Buti wala silang mga patalim, no? ay, huwag naman sanang gano'n. Kaya nga, kung ganyan na lang. Ayoko naman yung gano'n. Kaya nga, buti nga siyempre mga lasing buti na lang. Siyempre ang magsasaka, minsan may mga daladalang itak yan. Huwag naman gano'n, Daddy Frankie. Kaya nga, doon ako nag-aalala, sana hindi tayo umabot sa puntong ganon. No? Kaya dapat makausap. So anong sabi ng asawa pag uwi niya? Sinabi niya, nagsuntukan kami, sabi. Oo. Nagalit ako, pinsiler mo lang. Ikaw naman, sabi ko. Bakit ka tumigil ka pa doon? Dumiretso ka na lang sana. Naghanap ka pa sila kasama. Sabi ko, patandaan na. Maghanap ka pa ng kasama. Ako. Ikaw yung nakakaunawa. Ikaw na lang. Sino nag-awat sa kanila? Yung mga tao doon. Buti inawat sila. Pero nakausap ko naman na yung asawa mo kanina nung pagdating ni Kuya Oliver. Nakausap ko naman. Tawag nito. Okay daw. Willing naman siya na makipag-usap. Saka pag tapos na. Opo. Ayoko naman yung ganyan pinapalaki, Daddy Frankie. Saka sabi ko sa kanya, kung kaya mong umiwas, ayoko na lang. Pero ang totoo niya, Nanay Ansing, may galit talaga si Kuya JJ. Bakit kamo? Hindi magkakaroon ng suntukan kung walang galit. Kasi nakita ko rin na mahal niya yung kapatid niya. May galit siya sa inyo. Tingin ko lang. Sa palagay mo, bakit? Anong pinagagalit naman niya sa akin? Ay, hindi ko alam sa inyo. Di ba? Ginagawa ko na ngayong obligasyon ko na kapatid. Sa kapatid namin ganyan. Ano pa bang kulang naman, Daddy Frankie? Paano kung ang gawin na lang natin is gawa tayo panibago, idikit na lang talaga sa bahay niya? Doble gastos, Daddy Frankie. Hindi. Ganito na lang. Para wala ng kaso, okay lang, stop na to. Mga kababayan, naisip ko lang para wala ng gulo kung ako yung magiging... kasi sa totoo lang mga kababayan, ito yung rason, naintindihan ko rin yung... Nabahala na lang ako ngayon nung sinabi ni Nanay Ansing. Sinabi ni Nanay Ansing na kung hindi sila papayag na ituloy itong bahay, ibigay na lang niya si Kuya Oliver para makita ko daw kung kaya nilang alagaan, kung magagawa daw yung ginagawa niya. So parang ang nangyari din sa comment section din, parang naiipit din ako sa nag-uumpugan 2 bato. Kinukuha ko rin yung side or yung point niya mga kababayan. Alam niyo po, sa totoo lang, ang mission lang ng Team Daddy Frankie is tulungan lang si Kuya Oliver. Kaya ko inuunawa lagi si Nanay Ansing and then Kuya Oliver, iniintindi ko lang at hindi ako pumapanig sa kahit sino. Kasi kagaya nito mga kababayan, kagaya ng nangyari na bawal na po sa akin, wala pong may gusto na kumuha kay Kuya Oliver or tumanggap. Pero sabi ni Nanay Ansing is siya na lang tumanggap. Ngayon, kung sa umpisa pa lang, alam ko naman may attitude din minsan si Nanay Ansing. Pero inunawa ko na lang na sabi ko siguro dahil sa hirap ng buhay. Ngayon, kung pinanigan ko si Kuya JJ lang, hindi ako nakisama dito, hindi ko inuunawa. Kagaya ngayon, kung sinong mag-aalaga kay Kuya Oliver, yun lagi ang iniisip ko. Kaya yun yung trabaho ko na ayaw kong may papanigan. Nasa gitna lang ako, always kong inuunawa. No? Kaya lawakan pa natin mga kababayan, unawain pa natin. Hanggat kaya ng inyong lingkod, kakausapin ko sila para mapagbati. Lalong-lalo na't nagkasuntukan na po si Kuya Louie, asawa niya, at saka si Kuya JJ. Sana hindi na maulit. No? Pero ang naisip ko lang,
Papagawa tayo ng panibagong bahay para wala na silang sakit ng ulo, hindi na to itutuloy, ididikit na natin yung bahay ni Kuya Oliver dito sa bahay ni JJ. Isang kwarto din po yung gagawin natin mga kababayan, pero hindi na bato. Bahay kubo na lang. Tapos buhatin natin, idikit. Oo, Daddy Frankie, mas mura yun. Kubo na lang. Oo. Yung na-assemble na. Oo. Para wala siyang masabi. O, Oo. idikit mo ang dikit sa bahay niya. Para Dikit na dikit. Oo, para wala na siyang masabi. Di ba? Sa palagay nyo mga kababayan, para wala nang gulo, matapos na yung gulo. Paano idikit? Saan ilagay? O, di dyan sa, tanggalin yung bahay ng baboy, Daddy Frankie. Tapos? Dikit mo dyan. Idikit na idikit. Para wala siyang... Ipako na lang. Ha? Para? Ipako doon. Yung bahay na bibilhin natin, Oo. Para wala na siyang masabi. At nang dikit na matahimik dikit as siya. in. At nang matahimik na siya. Di ba gusto niya nakadikit. Oo. Idikit mo ng todo-todo sa kanya. Tapos siya na yung bahala sa kapatid namin. Mm. Nung una, gusto ni Nanay Ansing, dikit yung bahay sa kanya. Ngayon naman, si Kuya JJ, gusto niya, dikit din. Paano ba to? Dikit-dikit. Sakit sa ulo talaga, Nanay Ansing, na akong problema. Kasi alam mo sa totoo lang, kung magbasa ka rin sa comment section, naipit din ako. Kasi sabi nila, lagi kitang pinagbibigyan daw. Sabi ko, inuunawa ko lang yung nararamdaman din ni Nanay Ansing. Although mga kababayan, mga kabarang, hindi ako nagagalit. Kasi alam ko po yung sitwasyon dito. Kailangan kong mamagitan lang. Ayaw ko talagang ayaw kong sabihin, mali ka, hindi. Pero sinasabihan ko rin, ganun din si Kuya JJ. No? Nasa gitna lang po si Daddy Frankie. Pero opinion nyo yan, hindi po ako nasasaktan. Kaya na sinabi ko, kasi ako po yun nandito, nakikita ko yung sitwasyon. Pero eto lang, medyo naabala lang yung paggawa. Instead na may mga gagawa na, ito lang ang problema. Sayang, ang dami pang mga kababayan, bato. Yung mga trusses, ang dami nandoon sa likod. No? Anong gagawin natin dyan sa bato, Nanay Ansing? Hindi na rin pwede kasing ibalik yan kasi na-deliver na nila. Alam na bubuhatin pa yung bato, mga simento, bayad na rin po yan. So paano gagawin natin dyan, Nanay Ansing? Sayang din Daddy Frankie kung nakaambak dyan. O di gamitin ko na lang sa bahay ko. Alin yung? Yung pato saka yung buhangin. Ang dami pa, pati hollow blocks. O pati hollow block, gamitan ko na lang doon sa kusina namin. Kung papayag ka. Alam nga na maiuwi ko sa bahay ko yan. Wala na. Sayang talaga mga kababayan. Sayang, no? Ano bang gagawin mo sa bahay mo, Nanay Ansing? Pipinish ko Daddy Frankie para makinis. Kasi yung mga buhay naglalaglagan eh. So, problema talaga to mga kababayan. Ayun, hihingiin na lang daw ni Ate Ansing yung mga buhangin, graba. Ang dami-daming bakal. Kasi yung bakal mga kababayan, pina-order ko na yung buong ulo nito, yung bahay. Anong gagawin natin dito kung hindi talaga matutuloy? Tibag. Oo, Daddy Frankie. Tibagin na. Kasi yun naman ang gusto ni Kuya JJ. Imbis na maging masaya siya na magkakabay si Kuya Albert, nag-iisip siya ng masama sa akin. O di, wag na lang ituloy. Wala na. Para hindi na siya mag-isip ng masama. Tapos si Kuya Oliver, bigay mo sa kanila. Oo. Paubaya ko na sa kanila. O tignan ko lang kung maalagaan nila ng maayos. Tignan ko lang kung nagagawa nila yung mga sakripisyo ko ng pag-aalaga sa kanila. Tignan ko lang kung malabhan niya yung dumi ng kapatid namin.